Walang utang na loob ang babaeng iyan kung hindi siya papayag. Isipin mo, Diego, sa kangkungan siya pupulutin kung hindi natin siya pinakasalan. Ngayon panahon na para bayaran niya ang lahat ng karangyang tinatamasa niya sa pamamagitan ng isang pirma. Ang tinig ni Doña Amalia ay matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay tila isang palasong tumatama sa dibdib ni Teodora habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng VIP room. Sa ibaba sa malawak na hardin ng Mansyong Montero, naririnig ang tawanan ng mga matataas na tao sa lipunan. Ipinagdiriwang ang ika-30 anibersaryo ng Montero Seafood Empire, isang imperyong nakatayo sa pawis at sakripisyo. Ngunit dito sa loob ng madilim na pasilyo, ang tanging naririnig ni Teodora ay ang tibok ng sarili niyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Nanginginig ang mga kamay ni Teodora. Ang kanyang mga daliri ay mapula, may mga paltos at hapdi mula sa ilang oras na pagluluto sa mainit na kusina. Siya ang asawa ng tagapagmana, ang siyang naghanda ng mga espesyal na putahe para sa daan-daang bisita. Dahil ayon kay Doña Amalia, kailangang personal ang pag-aasikaso upang mapanatili ang dangal ng pamilya. Sa katunayan, ginawa siyang utusan sa sarili niyang bahay sa harap ng mga katulong. Pero mommy, paano kung malaman niya ang tungkol sa Clause 13? Ang boses ni Diego, ang asawang pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay kulang sa paninindigan. It means she will take all the responsibility for the bankruptcy. Baka makulong siya, mom. Don't be so dramatic, Diego, ang sabat ng isang pamilyar na boses ng babae. Si Soledad iyon ang kanilang legal consultant at ang babaeng laging nasa tabi ni Diego sa bawat business meeting. Clause 13 is our only way out. Once Teodora signs the papers under the guise of corporate guarantee for your love legal na nating maililipat ang lahat ng utang sa kanya, we can start a new life in Europe, just the two of us. At ang batang ito sa sinapupunan ko, hindi siya magsisimula sa hirap. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pandinig ni Teodora. Ang hapdi sa kanyang mga kamay ay tila lumipat sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa pamilyang ito, ang bawat gabing hindi siya natulog para pagsilbihan ang kanilang luho, ay naging abo sa isang saglit. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naging semento na bumabara sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa suot niyang gown, isang lumang damit na pinilit niyang ayusin para magmukhang desente, habang alam niyang si Soledad ay nakasuot ng alahas na nagkakahalaga ng isang mansyon. Naramdaman ni Teodora ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang tray na hawak niya na naglalaman ng paboritong alak ni Doña Amalia ay dahan-dahang tumagilid. Wala siyang maramdaman. Wala siyang marinig kundi ang halakhak ni Doña Amalia na sumunod sa sinabi ni Soledad. You're so smart, Soledad. Kaya ikaw ang gusto ko para sa anak ko. Hindi katulad ng isang Teodora na walang alam kundi ang magpakamartir sa kusina. Isang pirma lang at ang basurang iyon ang magbabayad ng lahat ng kasalanan natin. Sa puntong iyon, parang huminto ang mundo ni Teodora. Ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa himatayin siya kundi dahil sa puot na unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang kanyang bibig ay tuyong-tuyo at ang bawat salitang narinig niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang alaala ng kanilang kasal. I can't believe I loved him. Bulong niya sa sarili, isang bulong na hindi man lang narinig ng sarili niyang mga tenga dahil sa ingay ng katotohanan. I gave up my father, I gave up my pride, just to be their sacrificial lamb. Dahan-dahan itinuwid ni Teodora ang kanyang likod. Ang hapdi sa kanyang mga kamay ay naging manhid. Ang bawat palto sa kanyang balat ay naging paalala na ang bawat sakripisyo niya ay ginamit lamang para mabili ang sarili niyang kapahamakan. Humakbang siya patalikod, nagnanais na tumakas sa boses, na tila lason, ngunit isang bulto ang humarang sa kanyang dadaanan. Ang amoy ng mamahaling pabango at tabako ay agad niyang nakilala. Teodora, what are you doing here out in the hallway? Si Diego. Nakatayo ito sa kanyang harap. May hawak na baso ng alak at ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Sabi ko sa'yo, wag ka nang umakyat dito. You should stay in the kitchen and make sure the guests are happy. You look messy. Tiningnan ni Teodora ang lalaking pinangakuan siyang protektahan hanggang sa huli. Ang mga mata ni Diego ay walang bakas ng pagmamahal, kundi pandidiri para sa asawang mukhang pagod at marungis mula sa pagtatrabaho. Diego, ang boses ni Teodora ay mahina, tila galing sa ilalim ng lupa. Mahal mo ba talaga ako?
Kumunot ang noo ni Diego, isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Of course, baby. Why the sudden drama? Listen later, may mga papers tayong kailangang pirmahan. It's for our future house. Okay, just sign it and don't ask too many questions. Do it for me. Do it for us. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teodora. Ang bawat salita ni Diego ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang future house na sinasabi nito ay ang selda na inihanda nila para sa kanya. Isang pirma lang ba, Diego? Tanong niya habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga mata ng asawa. Isang pirma lang ba ang kailangan para matapos ang lahat ng ito? Yes, just one. Trust me, Teodora. I'm doing this to protect you, sagot ni Diego, bago siya tinalikuran at pumasok sa VIP room kung saan naghihintay ang kanyang ina at ang kanyang tunay na mahal. Naiwan si Teodora sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana ay humahalik sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang puso. Paano magiging sapat ang isang pirma para bayaran ang 3 taon ng pambabaliwala? Paano magiging sapat ang isang sorry para sa bilyong utang na nais nilang ipasa sa kanya? Tumalikod si Teodora at naglakad palayo, hindi patungo sa kusina, kundi patungo sa kadiliman ng hardin. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang pagguho ng lumang Teodora. Ang babaeng marupok, ang babaeng sunod-sunuran, ang babaeng naniwala sa pag-ibig ng isang traidor. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga bituin, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na magiging simula ng kanyang muling pagkabuhay. Kung ang isang pirma ang magdadala sa kanya sa impyerno, anong pirma naman ang kailangan para sunugin ang buong imperyo ng mga Montero? Ang pinakamasakit na lason ay hindi iyong iniinom kundi ang mga salitang galing sa taong akala mo ay iyong sandigan. Habang lumalalim ang gabi sa mansyong Montero, ang bawat ngiti ni na Doña Amalia at Diego ay tila mga patalim na dahan-dahang bumaon sa likod ni Teodora. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay pumasok sa bintana ng kusina, ngunit wala itong dalang init para sa naninigas na katawan ni Teodora. Nakatayo siya sa harap ng lababo, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakababad sa tubig na may yelo. Ang bawat kirot ng kanyang mga paltos ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang narinig niya kagabi. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, Teodora. Bakit hindi ka pa nakahanda ng almusal ni Diego? You know, he has a very important meeting today. Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa kusina, kasing talim ng porselanang nahulog sa sahig. Pumasok ang matanda na suot ang kanyang mamahaling robe, ang mukha ay puno ng pagdidisiplina na tila ba isang bata ang kausap niya. Dahan-dahang lumingon si Teodora. Masakit po ang mga kamay ko, ma. Hindi ko po kayang humawak ng mainit na kawali ngayon. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Doña Amalia. Lumapit siya kay Teodora at tiningnan ang mga kamay nito ng may pandidiri. Iyan lang, kaunting paso lang gagawa ka na ng eksena, napaka-fragile mo naman. You should be grateful, Teodora. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, baka hanggang ngayon ay naglalako ka pa rin ng isda sa palengke. Don't act like a victim here. Ang pagluluto ay maliit na sakripisyo para sa lahat ng ibinigay namin sa'yo. Sakripisyo? Bulong ni Teodora, ang kanyang boses ay nanginginig sa kailaliman ng kanyang galit. Ibinigay ko ang lahat, ma. Ang panahon ko, ang lakas ko, pati ang dangal ko. And you should give more, putol ni Doña Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang maging makasarili. Ang pamilyang Montero ay dumadaan sa pagsubok at bilang asawa ni Diego tungkulin mong sumuporta ng walang tanong-tanong. Now fix yourself. Mukha kang katulong na pinabayaan sa lansangan. Mamaya pipirmahan mo ang mga dokumentong ibibigay ni Diego. Do it for the family, Teodora. Isang pirma lang at matatapos na ang paghihirap natin. Bago pa makasagot si Teodora, ay pumasok na si Diego sa kusina. Agad itong lumapit sa asawa at hinawakan ang kanyang balikat. Ang kanyang hawak ay tila isang tanikala na gustong kumawala ni Teodora. Baby, are you okay? I heard you were crying last night. Malambing na tanong ni Diego, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ni Teodora, kundi sa mga kamay nitong nakababad sa yelo. Mommy is just stressed, okay? Huwag mo na siyang intindihin. Listen about the papers later. It's just a formality, para lang masecure ang loan natin para sa bagong negosyo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba gusto kong bigyan ka ng mas magandang buhay? Tiningnan ni Teodora ang asawa.
Ang gwapong mukha nito ay tila isang maskarang gawa sa putik na anumang oras ay malulusaw. Para sa akin ba talaga ito, Diego, o para sa inyo ni Soledad? Natigilan si Diego. Saglit na kumislap ang takot sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang pilit na tawa. Soledad. What are you talking about? She's just our lawyer, baby. Alam mo namang business is business. Bakit ka ba nagiging selosa bigla? Mommy is right, baka kailangan mo lang ng pahinga. You're overthinking things. Hinila ni Diego ang kamay ni Teodora mula sa tubig at hinalikan ang namamagang bahagi nito. Trust me, Teodora, I love you. Pipirmahan mo yun mamaya, di ba para sa atin? Naramdaman ni Teodora ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang halik ni Diego ay tila lason na dumadaloy sa kanyang balat. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige Diego, magpapahinga muna ako, pag-iisipan ko. Nang makaalis ang mag-ina, na iwan si Teodora na mag-isa sa gitna ng malawak na kusina. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono na nakatago sa bulsa ng kanyang apron. Nayanig ang kanyang buong pagkatao nang makita ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginagawa nila sa'yo, huwag kang pipirma. Magkita tayo sa lumang simbahan sa Quiapo, 1:00 ng hapon. Hanapin mo si Nanay Rosa. Nanay Rosa, ang pangalang iyon, ay tila isang mitsa na nagpaalab sa isang lumang alaala. Si Nanay Rosa ang matapat na tagapagsilbi ng kanyang ina bago ito pumanaw, ang taong nakakaalam ng sikretong matagal nang ibinaon ni Teodora sa limot. Dali-daling nagpalit ng damit si Teodora. Isang simpleng maong at t-shirt ang kanyang isinuot, tinakpan ang kanyang mukha ng isang malawak na sombrero. Palihim siyang lumabas sa likurang pinto ng mansyon, iniiwasan ang mapanuring mata ng mga gwardya. Habang lulan ng jeep patungong Quiapo, ang bawat hinto at usad ng sasakyan ay tila pagbibilang ng mga segundo patungo sa katotohanan. Pagdating sa simbahan, ang amoy ng insenso at sinding kandila ay nagbigay ng bahagyang kapayapaan sa kanyang naguguluhang isip. Sa isang madilim na sulok malapit sa altar ng Nazareno, nakita niya ang isang matandang babae na nakatalukbong ng itim na belo. Teodora. Ang boses ng matanda ay paos, ngunit puno ng pagmamahal. Nanay Rosa, sa pupuwita. Lumapit si Teodora at naramdaman ang magaspang ngunit mainit na palad ng matanda na humawak sa kanyang pisngi. Anak, kailangang umalis ka na sa pamilyang iyon. Ang mga Montero, pinatay nila ang dangal mo at ngayon pati ang buhay mo ay kukunin nila, bulong ni Nanay Rosa habang mabilis na lumingon sa paligid. Ang Clause 13 na sinasabi nila, hindi iyon para sa negosyo. Ito ay isang bitag para ikaw ang managot sa lahat ng nakaw na yaman ni Doña Amalia. Alam ko na po, Nanay, narinig ko sila kagabi. Sagot ni Teodora, ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Pero wala akong matatakbuhan, wala na akong pamilya. Itinakuwil ko ang papa ko para kay Diego. Umiling si Nanay Rosa. May kinuha siyang isang lumang sobre mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Teodora. Hindi ka iniwan ng papa mo, anak. Sa loob ng 10 taon, palihim siyang nagpapadala ng tulong, pero lahat ng yon ay kinukuha ni Doña Amalia. Sinabi niya sa papa mo na galit ka sa kanya at sinabi niya sa iyo na kinalimutan ka na niya. Pinaghiwalay kayo ng mga kasinungalingan niya. Nanlaki ang mga mata ni Teodora habang binubuksan ang sobre. Doon ay nakita niya ang mga liham na hindi nakarating sa kanya, mga larawan ng kanyang ama na may kalungkutan sa mga mata at isang business card na may gintong tatak, Don Alejandro Barreto, Barreto Global Holdings. Buhay siya. Hinahanap niya ako, hikbi ni Teodora habang yakap ang mga liham sa kanyang dibdib. Buhay siya at hindi siya tumitigil sa paghahanap sa'yo. Pero mag-ingat ka, anak. May mga mata ang mga Montero sa bawat sulok. Huwag mong ipapakita na alam mo na ang lahat, babala ni Nanay Rosa. Paalis na sana si Teodora nang maramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa marmol na sahig ng simbahan ay unti-unting lumalapit. How touching, isang reunion sa gitna ng simbahan. Nanigas si Teodora. Ang boses na yon malamig, matalim at puno ng tagumpay. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Soledad na nakatayo, may hawak na telepono at tila may kinukuhang litrato. Ang kanyang pulang labi ay nakakurba sa isang mapanganib na ngiti. So ito pala ang sikreto mo, Teodora.
Nakikipagkita ka sa isang pulubi para pag-usapan ang mga Montero ni Ninat? Tanong ni Soledad habang naglalakad paikot kay Teodora. Paano kaya kung malaman ni Diego na ang mahal niyang asawa ay may itinatagong mga liham mula sa isang lalaki? Kahit tatay mo pa yan, madaling baluktutin ang kwento. Anong kailangan mo sa akin, Soledad? Matapang na tanong ni Teodora, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kaba. Lumapit si Soledad at bumulong sa tenga ni Teodora, ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hangin. Simple lang, pipirma ka sa dokumento mamaya ng walang ingay o sisiguraduhin kung bago ka makarating sa papa mo ay nabubulok na ang pangalan mo sa putikan. Choose wisely, Teodora. Your freedom or your shame. Naiwan si Teodora na nakatayo sa gitna ng simbahan habang papalayo si Soledad. Ang bawat hakbang ng babae ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa bilangguan ni Teodora. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang card ni Don Alejandro. Hindi na siya ang dating Teodora na iiyak lamang sa sulok. Ngayon meron na siyang dahilan para lumaban. Akala mo ba, Teodora, sapat na ang magdasal sa harap ng Nazareno para maligtas ka? Ang langit ay para sa mga banal pero ang mundong ito ay pag-aari ng mga madiskubre. Ang boses ni Soledad ay parang hapdi ng alcohol sa isang sariwang sugat. Habang nakatayo sila sa loob ng simbahan, ang bawat salita nito ay tila lumalapastangan sa kabanalan ng lugar. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa mga labi ng babaeng legal consultant habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot na pilit itinatago ni Teodora. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman ni Teodora ang matulis na kanto ng business card ni Don Alejandro. Ito ang kanyang huling baraha, ang kanyang tanging liwanag sa gitna ng madilim na kuwebang kinapapalooban niya. Ngunit sa harap ni Soledad, kailangang magmukhang abo ang apoy sa kanyang puso. Huwag mong idamay ang lugar na ito sa dumi ng konsensya mo, Soledad. Mahinahong sagot ni Teodora bagaman. Ang kanyang tuhod ay nanginginig sa loob ng kanyang mahabang palda. Kung nakuha mo na ang litratong gusto mo, umalis ka na. Marami pa akong dapat ipagdasal kasama na ang kaluluwa ninyo ni Diego. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Soledad, isang tunog ng pagkasuklam na umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok ng simbahan. Prayers won't pay the billions of debts, Teodora. Pirma mo lang ang kailangan namin. Huwag kang mag-alala. I'll make sure Diego treats you nicely tonight. Bago kanya tuluyang iwan sa kangkungan. Nang tumalikod si Soledad, ang bawat hakbang ng kanyang mga high heels ay tila pagpako sa kabaong ng katahimikan. Naiwan si Teodora na nakaluhod ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na kahoy ng luhuran. Doon sa ilalim ng mapagmasid na mata ng mga santo, unti-unting nadurog ang kanyang matibay na anyo. Ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigil ay lumalabas bilang isang tahimik na pangangatog ng kanyang balikat. Bumalik si Teodora sa mansyong Montero na tila isang aninong walang buhay. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila mga mata na ngayon na nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Pagpasok niya sa kanilang silid, nadatnan niya si Diego na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng scotch. "Where have you been, Teodora?" sabi ni Mommy, bigla ka na lang nawala sa kusina. Tanong ni Diego. Ang boses nito ay malalim at tila may halong pagdududa. "Nagpunta lang ako sa kay Apo Diego. Kailangan ko lang humingay." Sagot ni Teodora habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang bag sa mesa. Mabilis niyang kinuha ang card ng kanyang ama at itinago ito sa ilalim ng lining ng kanyang jewelry box sa loob ng isang maliit na punit na siya lang ang nakakaalam. Tumayo si Diego at lumapit sa kanya. Naramdaman ni Teodora ang bigat ng mga kamay ng asawa sa kanyang mga balikat. "You know I hate it when you go out alone. Mapanganib sa labas at saka kailangan mo ng lakas para sa dinner natin mamaya. Dumating na ang mga final documents. After this baby, everything will be perfect. No more debts, no more stress. We can finally have that baby you've always wanted." Ang salitang baby ay tila isang sampal sa mukha ni Teodora. Naalala niya ang sinabi ni Soledad tungkol sa batang dinadala nito. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ay naging isang malamig na kadena na sumasakal sa kanyang leeg. Isang pirma lang, di ba to? Tanong ni Teodora, tinititigan ang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala, isang babaeng may uling sa mga kuko at pait sa mga mata.
Yes, baby, just one signature bulong ni Diego sa kanyang tenga habang hinahalikan ang kanyang leeg. Ang amoy ng alak at kasinungalingan ay naging dahilan upang makaramdam siya ng matinding pagduwal. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, kinuha ni Theodora ang card mula sa kanyang jewelry box. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara, tinitigan niya ang pangalan ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas mula nang huli niya itong makita. Ang huling alaala niya ay ang galit na mukha ni Don Alejandro habang sinasabi nitong pagsisisihan niya ang pagsama kay Diego. Tama ka, Papa. Pagsisisi lang ang nakuha ko, bulong ni Theodora sa hangin. Kinuha niya ang isang lumang panulat at isang piraso ng papel. Sinimulan niyang isulat ang mga petsa, ang mga halaga, at ang mga pangalan ng mga kumpanyang binabanggit ni Amalia at Diego sa kanilang mga usapan. Kung gagawin siyang biktima, sisiguraduhin niyang hindi siya babagsak nang walang kasama. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsusulat, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umiikot. Mabilis na itinago ni Theodora ang card at ang kanyang mga tala sa ilalim ng unan at nagkunwaring tulog. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig. Isang bulto ang pumasok, hindi si Diego, kundi si Doña Amalia. Ang matanda ay naglakad ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay gumagala sa buong silid hanggang sa huminto ito sa mesa ni Theodora. Binuksan ni Amalia ang jewelry box. Hinalughog niya ang mga mumurahing alahas ni Theodora na tila may hinahanap. Narinig ni Theodora ang mabigat na paghinga ng kanyang biyenan. Nang hindi mahanap ang gusto, lumapit ang matanda sa kama at tinitigan ang mukha ni Theodora. Alam kong gising ka, Theodora. Bulong ni Amalia, ang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa dilim. Huwag mong subukang maglaro sa akin. Ang pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng pangalan at kami rin ang kukuha niyan kung magmamarunong ka. Bukas pipirma ka. At kung hindi, siguraduhin mong handa kang makita ang iyong Nanay Rosa na naghihirap. Nanigas ang buong katawan ni Theodora. Paano nalaman ni Amalia ang tungkol kay Nanay Rosa? Nang makaalis ang matanda, mabilis na kinuha ni Theodora ang kanyang telepono sa ilalim ng unan. May isang mensahe siyang natanggap mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ito mula kay Nanay Rosa at lalong hindi mula sa kanyang ama. Ang pirma mo ay hindi lang utang ang kukunin. Ito ang magiging susi sa kamatayan ng Barreto Global. Huwag kang pipirma. Sino ang nagpadala nito? Kaibigan ba o isa pang kaaway na nagtatago sa anino? Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ni Theodora habang nakatingin siya sa kisame ng silid na tila isang selda. Kung ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay may hawak na kutsilyo, kanino siya dapat tumalikod para hindi masaksak? Hindi ko akalain na ang kamay na nagsuot ng singsing sa akin ay siya ring hahawak sa panulat na dudurog sa aking buhay. Ang sikat ng araw sa Mansyong Montero ay tila isang mapanlinlang na ngiti. Habang nakaupo si Theodora sa tapat ng hapagkainan, ang bango ng bagong luto na kape ay hindi sapat upang takpan ang amoy ng pagkabulok ng kanyang pagsasama kay Diego. Sa tabi niya, si Doña Amalia ay tahimik na nagbabasa ng dyaryo habang si Diego ay panay ang tingin sa kanyang relo, halatang may hinihintay. Theodora, baby, you look pale. Are you still thinking about what happened yesterday? Malambing na tanong ni Diego habang hinahawakan ang malamig na kamay ng asawa. Hindi lang ako nakatulog ng maayos, Diego. Maikling sagot ni Theodora, iniwasan ang mapanuring mata ni Amalia. Eksaktong 9:00 nang pumasok si Soledad sa silid. May dala siyang isang itim na leather portfolio, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila siya ang tunay na may-ari ng bahay. Ang kanyang mga mata ay kumislap nang magtama ang paningin nila ni Theodora. The documents are ready, simpleng pahayag ni Soledad habang inilalapag ang mga papel sa harap ni Theodora. Everything has been drafted according to the board's decision. Pirma mo na lang ang kulang, Theodora, para ma-release ang emergency funds ng korporasyon. Naramdaman ni Theodora ang paninigas ng kanyang buong katawan. Gusto ko munang basahin ang bawat pahina, Soledad. Hindi maliit na bagay ang garantiyang ito. Isang malakas na bagsak ng dyaryo ang narinig mula kay Doña Amalia. Basahin, Theodora, kailan ka pa natutong magduda sa amin? We are family. Hindi ka namin ipapahamak. Kung hindi dahil sa pirma mo, baka bukas ay wala na tayong pambayad sa mga tauhan sa planta. Isipin mo ang libu-libong pamilyang magugutom dahil lang sa pag-iinarte mo. Mommy, please let me talk to her, pag-amo ni Diego.
Tumayo siya at inakay si Theodora patungo sa library, ang kanilang pribadong sulok. Pagpasok sa library, sinarado ni Diego ang pinto at niyakap si Theodora mula sa likuran. Naramdaman ni Theodora ang init ng hininga ng asawa sa kanyang balikat, isang sensasyong dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa pandidiri. "Baby, listen to me," bulong ni Diego, ang boses ay puno ng emosyon. "Alam kong natatakot ka, pero kailangan nating gawin ito. Once this is signed, we can leave everything behind. Magbabakasyon tayo sa Switzerland, just the two of us. I promise hinding-hindi na kita pagtatrabahuhin sa kusina. You will be my queen again." Hinarap ni Theodora si Diego. "Mahal mo ba talaga ako, Diego, higit pa sa pera, higit pa sa kumpanya?" Hinawakan ni Diego ang pisngi ni Theodora, ang kanyang mga mata ay tila nangingintab sa katapatan, isang katapatang alam ni Theodora na isang malaking kasinungalingan. "You are my life, Theodora. Gagawin ko ba ito kung hindi para sa atin?" Dahan-dahang inilabas ni Diego ang isang gintong panulat. Inilapit niya ang portfolio sa tapat ni Theodora. Binuklat niya ito sa huling pahina, kung saan may isang pulang selyo at isang guhit para sa kanyang pangalan. "Pirma na, baby, for our future." Panghihikayat ni Diego habang ang kanyang kamay ay nananatili sa baywang ni Theodora, tila isang proteksyon, ngunit sa katunayan ay isang kumpas ng pagkontrol. Kinuha ni Theodora ang panulat. Ang bigat nito ay tila isang toneladang bakal. Habang nakalapat ang dulo ng panulat sa papel, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mensaheng natanggap niya kagabi: "Ang pirma mo ay ang susi sa kamatayan ng Barreto Global." Dahan-dahan niyang inusog ang mga papel, nagkukunwaring inaayos ang pwesto ng dokumento, hanggang sa mahagip ng kanyang mata ang isang maliit na talata sa gitna ng clause 13. Ang nakasulat doon ay hindi lang tungkol sa utang ng Montero. Ang nakalagay ay collateralized assets include all future inheritances and claims under the lineage of the Barreto estate. Tumigil ang tibok ng puso ni Theodora. Hindi lang siya ang balak nilang ubusin. Balak din nilang nakawin ang lahat ng pag-aari ng kanyang ama gamit ang kanyang pangalan. "Bakit ka tumigil?" Ang boses ni Diego ay hindi na malambing. May bahid na ito ng pagkainip at talim. "Bakit kailangang kasama ang pangalang Barreto rito, Diego?" Tanong ni Theodora, itinaas ang kanyang tingin sa asawa. "Akala ko ba itinakuwil na ako ng papa ko? Bakit collateral ang Barreto Global?" Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Soledad, ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. "Because your father is dying, Theodora. At sa oras na mawala siya, ikaw ang tanging tagapagmana. At dahil asawa mo si Diego at may pinirmahan kang guarantee, ang lahat ng yaman ng mga Barreto ay mapupunta sa mga Montero para bayaran ang mga utang na ikaw ang may-ari." "Soledad, stop it!" sigaw ni Diego, ngunit huli na. "No, Diego, let her know the truth," sabi ni Soledad habang lumalapit kay Theodora. "You are just a golden bridge, Theodora. At oras na makatawid kami, sisiguraduhin naming guguho ang tulay na yan habang nasa gitna ka pa." Naramdaman ni Theodora ang isang matinding lakas na nagmumula sa kanyang galit. Binitiwan niya ang panulat, ang tunog nito sa ibabaw ng mesa ay tila isang hatol. "Hindi ako pipirma," matigas na sabi ni Theodora. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Theodora mula kay Doña Amalia, na pala ay nakatayo na sa likod ni Soledad. "You ungrateful brat, pipirma ka o sisiguraduhin kong hindi nasisikatan ng araw ang matandang Rosa na iyon?" Napatumba si Theodora sa sahig, ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa lakas ng sampal. Ngunit sa halip na luha ang lumabas sa kanyang mga mata, ay isang apoy na hindi pa nila kailanman nakita. "Patayin niyo na kung gusto niyo," hamon ni Theodora habang dahan-dahang tumatayo, pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. "Pero hinding-hindi niyo makukuha ang pirma ko." Eksaktong sa sandaling iyon, ang telepono sa loob ng library ay tumunog. Isang tawag na hindi inaasahan ng sinuman. Sinagot ito ni Soledad ng may halong inis. "Hello, who is this?" Biglang namutla si Soledad. Nabitawan niya ang portfolio at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Theodora, it's for you," utal ni Soledad. "It's Barreto Global's chief legal counsel, your father. He just regained consciousness, and he wants to talk to his lawyers about a hostile takeover attempt." Nanigas ang mag-inang Montero. Tumingin si Theodora sa kanila, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Mukhang tapos na ang oras ninyo," bulong ni Theodora.
Ngunit bago pa siya makahakbang patungo sa telepono, hinarangan siya ni Diego. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at kabaliwan. Kinuha niya ang isang letter opener na matalas mula sa mesa at itinutok ito sa kanyang sariling leeg. "Sign it, Theodora, sign it or I'll kill myself right here. Isusumbat ko sa iyo ang kamatayan ko habang buhay." Ang masakit na katotohanan ay parang lason unti-unti nitong pinapatay ang bawat alaala ng pagmamahal na akala mo ay totoo. Nanginginig ang kamay ni Diego habang nakatutok ang letter opener sa sarili niyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon, pawis na pawis, kahit napakalakas ng aircon sa loob ng library. "Sign it, Theodora, isang pirma lang. Huwag mong hintayin na dumanak ang dugo ko sa harap mo." Tumingin si Theodora sa kanyang asawa. Sa halip na takot, isang malalim na pagkapagod ang naramdaman niya. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya nang may pagsamba ay mukha na lamang isang kaawa-awang bata na nagwawala dahil hindi makuha ang gusto. "Ganyan ka na ba kadesperado, Diego?" Mahinahong tanong ni Theodora, ang boses ay walang bakas ng kaba. "Gagamitin mo ang sarili mong buhay para lang protektahan ang mga utang na kayo naman ang gumawa? O baka naman natatakot ka lang na kapag hindi ako pumirma, iiwan ka rin ni Soledad?" Isang matunog na tawa ang narinig mula sa gilid. Si Soledad, na kanina lang ay tila natigilan sa balita tungkol kay Don Alejandro, ay dahan-dahang lumapit kay Diego. Inabot niya ang kamay nito at dahan-dahang ibinaba ang patalim mula sa leeg ng lalaki. "Stop it, Diego! You look pathetic," malamig na sabi ni Soledad. Hinarap niya si Theodora, ang kanyang mga mata ay tila dalawang kristal na puno ng lason. "Hindi mo ba naintindihan, Theodora, ang tawag na iyon ay isang abala lang? Your father might be awake but his empire is already bleeding. At ikaw ang magiging huling pako sa kabaong ng mga Barreto." Lumapit si Soledad kay Theodora hanggang sa maging magkalapit ang kanilang mga mukha. Amoy na amoy ni Theodora ang mamahaling pabango nito na tila sumasakal sa hangin. "Alam mo ba kung bakit mas pinili ako ni Diego?" Bulong ni Soledad, sapat na para marinig lamang ni Theodora. "Habang ikaw ay abala sa pagluluto at paglilinis ng dumi ng mga Montero, ako ang kasama niya sa kama, binubuo ang mga planong dudurog sa'yo. At heto ang pinakamasarap na bahagi." Inilagay ni Soledad ang kamay ni Theodora sa sarili nitong tiyan. "Dito sa loob ko narito ang tunay na tagapagmana ng mga Montero. Ang batang hinding-hindi mo kayang ibigay kay Diego dahil sa iyong pagkabaog na gawa-gawa lang naman ni Doña Amalia." Nanigas ang buong pagkatao ni Theodora. Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinutusok sa kanyang puso. Ang kasinungalingang baog, siya ang dahilan kung bakit ilang taon siyang umiyak at uminom ng kung ano-anong gamot, ay pakanalang pala ng biyenan niya. You monsters." Utal ni Theodora, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. "Monsters, no honey. We are just survivors," sagot ni Soledad habang tumatalikod. "Ngayon, dahil ayaw mong pumirma ng maayos, gagawin natin ito sa paraang masakit. Doña Amalia, tawagan mo ang mga tauhan sa planta. Sabihin mo may magnanakaw tayong nahuli. Isama na rin ang matandang Rosa na iyon." Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw sa buong library. Hindi makapaniwala si Soledad habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Si Theodora ay nakatayo sa harap niya, ang kamay ay nanginginig pa mula sa lakas ng pagkakasampal. "Huwag mong madamay-damay ang mga taong walang kinalaman sa kasalanan niyo." Ang boses ni Theodora ay parang dagundong ng kulog. "At hinding-hindi mo na muling hahawakan ang kamay ko para iparamdam ang dumi ng iyong pagkatao. You bitch." Susugod sana si Soledad nang harangan siya ni Doña Amalia. "Wait, Soledad." Pigil ng matanda, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng library. "May bisita tayo." Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakasuit, may hawak na mga briefcase. Ang kanilang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Good morning, we are from the Barreto Global Legal Team," pahayag ng isa sa kanila. "Pinapunta kami rito ni Don Alejandro Barreto. We are here to serve a formal notice of investigation for financial fraud and illegal detention of assets against the Montero Group." Tumingin ang abogado kay Theodora. Ang kanyang pananalita ay naging magalang. "Ma'am Theodora, your father is waiting for you in the car. But before that, we need to secure your signature on a different set of documents, ang pagbawi sa lahat ng power of attorney na ibinigay mo sa asawa mo."
Namutla si Diego. What no, hindi niyo pwedeng gawin yan, asawa ko siya. Ngumiti si Theodora, isang ngiting puno ng pait, ngunit may kalakip na kalayaan. Kinuha niya ang panulat mula sa kamay ng abogado at mabilis na lumagda sa mga papel. Asawa mo lang ako sa papel, Diego? Sabi ni Theodora habang tinititigan ang lalaki. Pero simula sa araw na ito ang bawat sentimong kinuha niyo sa pamilya ko, sisiguraduhin kong babayaran niyo ng inyong kalayaan. Lalakad na sana si Theodora palabas nang biglang sumigaw si Soledad. Akala mo ba panalo ka na may hawak kaming video? Theodora, isang video na magpapatunay na ikaw ang nagnakaw ng pondo ng korporasyon. Isang click ko lang sisikatan ka ng araw sa loob ng selda. Huminto si Theodora sa tapat ng pinto. Lumingon siya at tiningnan si Soledad ng may halong awa. I-click mo, Soledad, hamon ni Theodora. Dahil sa bawat ebidensyang ilalabas mo lalong lumalalim ang hukay na kinakatawan ninyong tatlo. Habang naglalakad si Theodora sa hallway, narinig niya ang sigawan at pagtatalo sa loob ng library. Ngunit hindi na niya iyon pinakinggan. Bawat hakbang niya palayo sa mansyong iyon ay tila pagtanggal ng mabigat na bato sa kanyang dibdib. Paglabas niya sa gate, isang itim na luxury car ang nakaparada. Bumukas ang pinto sa likod at doon nakita niya ang isang matandang lalaking may puting buhok. May suot na nasal cannula para sa oxygen, ngunit ang mga mata ay puno ng luha. Papa? Bulong ni Theodora. Ngunit bago siya makalapit, isang putok ng baril ang umalingaw mula sa loob ng mansyon. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas masakit ang katotohanang ang bahay na itinuring kong langit ay isa palang impyernong may rehas na ginto. Ang dagundong ng baril mula sa loob ng library ay bumasag sa lahat ng natitirang katinuan sa loob ng mansyong Montero. Hindi iyon putok ng pagpatay kundi putok ng isang lalaking duwag na hindi kayang tanggapin ang sarili niyang pagkatalo. Binaril ni Diego ang malaking salamin sa dingding, ang salamin kung saan madalas niyang ayusin ang kanyang kurbata habang nagkukunwaring isang matagumpay na negosyante. Sa gitna ng sigawan ni Doña Amalia at Soledad, si Theodora ay marahas na itinulak palabas ng mga gwardiya sa utos ng kanyang biyanan. Lumayas ka, huwag kang magpapakita sa amin, isusumpa mo ang araw na kinalaban mo ang mga Montero. Ang huling hiyaw ni Amalia bago tuluyang sumara ang dambuhalang pintuan ng mansyon. Eksaktong sa sandaling iyon, ang langit ay tila nakiramay sa pait na nararamdaman ni Theodora. Ang ulan ay bumuhos, nang napakalakas, isang biglaang unos, na tila gustong hugasan ang lahat ng bakas ng dumi sa kanyang katawan. Nakatayo si Theodora sa labas ng gate, basang-basa ang kanyang manipis na blusa, ay dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang kanyang telepono at ang card na ibinigay ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga paa ay walang sapin, sapagkat sa gitna ng gulo ay naiwan niya ang kanyang mga tsinelas sa loob. Dito sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Theodora ang tunay na kahulugan ng salitang wala. Wala na siyang asawa, wala na siyang tahanan, at ang kanyang dangal ay tila inanod na ng tubig sa kanal. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga hikbi ay nalulunod sa ingay ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na pumapasok sa kanyang mga mata ay kasing hapdi ng kanyang mga luha. Bakit ko hinayaang mangyari ito? Bulong niya sa sarili habang yakap ang kanyang mga tuhod. 10 taon akong naging bulag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero sa card ni Nanay Rosa. 1 ring 2 3. Bawat segundo ay tila 1 taon sa ilalim ng malamig na ulan. Nanay Rosa, wala na po ako sa mansyon. Itinapon nila ako. Wala na akong pupuntahan. Hikbi ni Theodora nang sagutin ang tawag. Huwag kang aalis dyan, Theodora, manatili ka sa tapat ng gate. Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. Darating na siya, ang papa mo. Kanina pa siya naghihintay na maging handa ka. Huwag kang matakot, anak. Ang ulan na iyan ay hindi parusa kundi paglilinis bago ang iyong bagong simula. Ilang minuto ang lumipas na tila walang katapusan. Ang paningin ni Theodora ay nagsisimulang lumabo dahil sa lamig. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwisik ng maruming tubig sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Hanggang sa isang pares ng malalakas na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Ang tunay na karangyaan ng sasakyang ito ay tila isang malaking insulto sa marungis na anyo ni Theodora. Bumukas ang pinto sa likod. Ang tunog ng pagbukas nito
ay tila musika sa pandinig ni Theodora, isang tunog na nangangako ng kaligtasan. Isang matandang lalaki ang bumaba, may hawak na malaking itim na payong. Sa kabila ng ulan, ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid at kagalang-galang. Sa ilalim ng liwanag ng street lamp, nakita ni Theodora ang mukha ng kanyang ama, si Don Alejandro. Ang mukhang dati ay puno ng puot, ay puno na ngayon ng matinding pagsisisi at pagmamahal. Binitiwan ni Don Alejandro ang payong at hinayaan ng ulan na basain siya habang mabilis na lumalapit sa kanyang anak. Theodora, ang boses ng matanda ay nabasag. Papa, sorry po, sorry kung hindi ako nakinig. Hagulgol ni Theodora habang sumusubsob sa dibdib ng kanyang ama. Naramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Don Alejandro, isang yakap na 10 taon niyang ipinagkait sa sarili. Tahan na anak, nandito na si Papa. Hinding-hindi ka na nila muling masasaktan. Ang bawat luhang ibinuhos mo sa ulan na ito, sisiguraduhin kong babayaran nila ng higit pa sa yaman nila. Inakay ni Don Alejandro si Theodora pasok sa loob ng sasakyan. Ang loob ng kotse ay mainit at amoy katad at mamahaling pabango ang amoy ng kanyang kabataan, ang amoy ng tunay na bareto. Isang malambot na kumot ang ibinalot sa kanya ng isang tauhan ng kanyang ama. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyong Montero, lumingon si Theodora sa bintana. Nakita niya si Diego na nakatayo sa balkonahe, basang-basa rin, at nakatingin sa sasakyang paalis. Ang mukha ni Diego ay puno ng gulat at takot nang makita ang plate number ng sasakyan, isang simbolo ng kapangyarihang mas malakas pa sa anumang utang na kaya nilang manipulahin. Papa, paano niyo po nalaman? Tanong ni Theodora, habang hawak ang mainit na tsa na ibinigay sa kanya. Tumingin si Don Alejandro sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay naging matalim. Hindi ako kailanman nawala, Theodora. Pinapanood kita sa malayo, naghihintay na ma-realize mo na ang mga linta ay hindi nagiging tao. Pero may isang bagay kang dapat malaman. Kinuha ni Don Alejandro ang isang tablet at may ipinakitang video kay Theodora. Hindi lang Clause 13 ang plano nila, ang asawa mo at ang solidad na iyon. Balak nilang ipa-deport ka sa isang malayong bansa pagkatapos mong mapirmahan ang mga papel para hindi ka na makabalik kailanman. Nanlamig ang dugo ni Theodora, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang mundo. At may isa pat dagdag ng kanyang ama, ang batang dinadala ni Soledad. Hindi kay Diego iyon, anak. Nakita ng mga tauhan ko si Soledad na nakikipagkita sa isa pang lalaki, ang mismong manager ng bangko, na nag-approve ng mga loan ng mga Montero. Nabitawan ni Theodora ang baso ng tsaa. Ang bawat kasinungalingan ay tila isang domino na isa-isang natutumba. Kung ganoon, pinapaikot lang din nila ang isa't isa, tanong ni Theodora. Ganyan ang mga halimaw, Theodora. Kinakain nila ang isa't isa kapag wala na silang mabiktima, sagot ni Don Alejandro. Pero bago tayo magsimula ng laban, kailangan nating dumaan sa isang lugar. Saan po, Papa Ted? Sa ospital. Kailangan nating kumpirmahin ang isang hinala ni Nanay Rosa tungkol sa iyong pagkabaog. Dahil may nahanap kaming record na palihim na nilalagyan ni Amalia ng lason ang iyong pagkain gabi-gabi. Hindi ko nakilala ang babaeng nasa harap ng salamin, hindi dahil sa ganda ng mga hiyas na nakapaligid sa kanya, kundi dahil sa ningning ng galit na nahanap ang kanyang tunay na tahanan. Ang silid sa pribadong ospital ng mga Barreto ay tahimik, tanging ang mahinang tunog ng aircon ang pumupuno sa bawat sulok. Nakaupo si Theodora sa gilid ng kama, suot ang isang malambot na puting robe. Sa harap niya isang doktor na may seryosong mukha ang may hawak na folder. Sa tabi ng doktor ay nakatayo si Don Alejandro, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa likod, naghihintay ng hatol ng siyensya. Don Alejandro, Ma'am Theodora, panimula ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang mga test results ay nagpapatunay sa hinala ni Nanay Rosa. May mga trace kami ng Daucus carota extract at iba pang chemical sa iyong dugo. Sa maliit na dosage, hindi ito nakamamatay. Ngunit kapag hinalo sa pagkain, araw-araw sinisira nito ang iyong hormonal balance at pinipigilan ang ovulasyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka nagbubuntis, Theodora. Nanigas ang buong pagkatao ni Theodora. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malakas na sampal na mas masakit pa sa sampal ni Doña Amalia. Ang lahat ng gabi na iniyakan niya, ang kanyang pagkatao, ang lahat ng dasal niya sa simbahan, na sana ay bigyan siya ng anak, para mahalin siya ni Diego, lahat ng iyon ay isang malaking biro.
Pinigilan nila akong maging ina. Bulong ni Teodora ang kanyang boses ay tila galing sa isang malalim na hukay. Pinigilan nila ang kaisa-isang pangarap ko para lang maging kontrolado nila ako. Hindi lang iyon, anak. Dagdag ni Don Alejandro, lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Teodora. Ang mga kemikal na ito ay nagdudulot din ng pagkalimot at madaling pagkapagod, kaya kanila napapirma sa mga dokumento nang hindi mo binabasa ng maigi. Dinaya nila ang iyong isipan, hindi lang ang iyong katawan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pagkatalo. Ito ang katahimikan bago ang pagputok ng isang malakas na bagyo. Papa, gusto ko nang umuwi, sabi ni Teodora habang tumitingin sa kanyang ama. Sa bahay natin, doon sa kwarto ko na iniwan ko 10 taon na ang nakalilipas. Ang pagbabalik sa mansyong Barreto ay tila isang panaginip. Pagpasok ng sasakyan sa malawak na tarangkahan, hindi uling at amoy ng isda ang sumalubong sa kanya, kundi ang bango ng mga sariwang gumamela at rosas sa malawak na hardin. Sa pintuan nakatayo ang mga lumang katulong na nakakilala sa kanya kasama si Nanay Rosa na may luha sa mga mata. Welcome home, Ma'am Teodora. Sabay-sabay nilang bati, ang kanilang tinig ay puno ng tunay na paggalang, hindi katulad ng pilit na paggalang sa mansyong Montero. Pagpasok niya sa kanyang silid, tila bumalik ang panahon. Ang lahat ay naroon pa rin ang kanyang mga libro, ang kanyang piano, at ang malaking salamin na may gintong frame. Ngunit ang babaeng nakatitig sa kanya ngayon ay hindi na ang batang Teodora na tumakas para sa pag-ibig. Pumasok si Nanay Rosa na may dalang isang kahon. Ito ang mga gamit na palihim kong kinuha sa mansyong Montero bago kanila palayasin, anak. Kasama rito ang iyong lumang journal at ang kwintas ng iyong ina. Kinuha ni Teodora ang kwintas na may pendant na locket. Binuksan niya ito at nakita ang larawan ng kanyang ina, isang babaeng matapang at may paninindigan. Isang malakas na inspirasyon ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Nanay Rosa, tawag ni Teodora habang tinititigan ang kanyang journal. Ihanda niyo ang aking mga damit. Yung pinakamaganda, yung pinakamahal. At tawagan niyo ang pinakamagaling na stylist sa Makati. May pupuntahan tayong dinner bukas. Saan, anak? Tanong ni Nanay Rosa. Sa charity gala ng mga Montero. Sagot ni Teodora, isang mapanganib na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Gusto kong makita nila ang basura na itinapon nila na ngayon ay isa ng reyna na dudurog sa kanilang kaharian. Nang gabing iyon, magkasamang naghapunan si Teodora at Don Alejandro sa mahabang mesa. Ang bawat pagkain ay masarap at malinis, walang halong lason, walang halong panlilinlang. Teodora, panimula ni Don Alejandro. I can give you the money to buy their debt tomorrow. Pwede nating tapusin ito sa isang iglap. Umiling si Teodora. No, Papa, ayaw kong tapusin ito sa pera. Gusto kong makita silang unti-unting nawawalan ng hininga sa sarili nilang mga kasinungalingan. I want to play their game, but this time I hold the cards. Gagamitin ko ang bawat ebidensya ng paglalason nila sa akin para ipakita sa buong mundo kung anong klaseng halimaw ang mga Montero. At si Diego, tanong ng kanyang ama. Si Diego ay isang anino lang, Papa. Isang aninong mawawala rin kapag namatay na ang ilaw ni Doña Amalia din. Sagot ni Teodora. Pero bago ang lahat, kailangan nating kumpirmahin ang tungkol sa anak ni Soledad. If that baby isn't a Montero, that will be the final nail in their coffin. Habang nakahiga si Teodora sa kanyang malambot na kama, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan sa unang pagkakataon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-idlip, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, ang mukha ni Diego ang lumitaw. Nakaupo ito sa kanilang dating kwarto, mukhang lasing at gulo-gulo ang buhok. Teodora, baby, please come back, utal ni Diego habang umiiyak. I'm sorry, si Mommy lang ang may gusto ng lahat ng ito. I love you, Teodora. Soledad she's forcing me. Please iligtas mo ako rito. Tumingin si Teodora sa screen nang walang kahit anong emosyon. Save yourself, Diego. Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na baby ang itatawag mo sa akin. Itatawag mo sa akin ay ang babaeng kukuha ng lahat sa'yo. Ibinaba ni Teodora ang telepono at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Bukas ang prinsesa ng mga Barreto ay opisyal nang magbabalik at ang buong mundo ay kailangang humanda sa kanyang pagdating. Ngunit hindi niya alam, habang natutulog siya, may isang lalaking nakatayo sa labas ng gate ng mansyong Barreto,
Isang lalaking may hawak na folder at may seryosong tingin kay Teodora mula sa malayo. Isang taong magpapabago sa lahat ng kanyang plano. Minsan ang pinakamapanganib na hayop ay hindi ang lobong nagpapakita ng ngipin, kundi ang korderong tahimik na naglalakad patungo sa kanyang mambibitay. Ang sikat ng araw sa hardin ng mga Barreto ay nagbibigay ng peking pakiramdam ng kaligtasan. Habang nakaupo si Teodora sa tapat ng kanyang ama, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanila. Siya ang lalaking nakita sa labas ng gate kagabi, si Attorney Lucas, ang private investigator at strategist ni Don Alejandro. Ma'am Teodora, Don Alejandro, panimula ni Lucas habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Meron tayong digital evidence ng mga offshore accounts, pero may isang problema. Ang Clause 13 at ang mga reseta ng laso na ginamit ni Doña Amalia ay nasa loob ng vault sa library ng Mansyong Montero. Ang vault na yon ay manual, kailangan ng physical key at fingerprint ni Amalia. Tumingin si Teodora sa folder. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa hustisya. Kung ganoon, hindi sapat na ipakita lang natin ang yaman natin. Kailangan nating makuha ang mga orihinal na dokumentong iyon para masiguradong hindi sila makakalabas ng kulungan. Pero Teodora, mapanganib, pag-aalala ni Don Alejandro. Huwag mo nang balikan ang impyernong iyon. Hinawakan ni Teodora ang kamay ng kanyang ama. Papa, kailangang isipin nila na nanalo sila. Kailangan nilang maniwala na ako pa rin ang maamong Teodora na wala nang matatakbuhan. Kung babalik ako bilang isang makaawa, ibababa nila ang kanilang depensa. Isang oras matapos ang usapang iyon, ang marangyang anyo ni Teodora ay muling nabalot ng kapayakan. Inalis niya ang kanyang mga hiyas, tinanggal ang makeup, at isinuot ang lumang blusa na may mantsa pa ng ulan. Sa tulong ni Attorney Lucas, bumalik siya sa Mansyong Montero sakay ng isang hamak na taxi. Pagdating sa tapat ng dambuhalang gate, naramdaman ni Teodora ang pamilyar na bigat ng hangin. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang intercom. Sino yan? Ang boses ng gwardiya ay puno ng inis. Si Teodora ito, pakiusap, papasukin niyo ako. Kailangan ko lang makausap si Diego. Ang boses niya ay mahina, nanginginig, sapat na para isipin ng sinumang nakikinig na siya ay nasa dulo na ng kanyang pag-asa. Pagbukas ng gate, tila bawat hakbang niya sa driveway ay isang pagbabalik sa kanyang mga sugat. Sa balkonahe nakatayo si Doña Amalia, may hawak na tasa ng tsaa at nakatingin sa kanya ng may mapanuyang ngiti. Lumabas din si Diego, mukhang hulas pa sa alak at hindi makapaniwala sa nakikita. Look who's back, Pump, pangungutya ni Amalia habang pababa ng hagdan. Akala ko ba ay reyna ka na ng mga Barreto? Bakit mukha kang basang sisiw na nagmamakaawa sa pintuan namin? Lumuhod si Teodora sa harap ni Amalia, isang pagpapakitang tao na nagpakulo sa kanyang dugo, ngunit kailangan para sa kanyang plano. Pakiusap, nagkamali ako, ang papa ko. Galit pa rin siya sa akin. Hindi niya ako tinanggap. Wala na akong mapupuntahan. Tumingin si Amalia kay Diego. Pagkatapos ay muling lumingon kay Teodora. Isang matunog na tawa ang pinakawala ng matanda. Sabi ko na nga ba, walang kwenta ang dugong Barreto sa isang batang suway. Diego, tingnan mo ang asawa mo. Ganyan ang itsura ng taong walang utang na loob. Lumapit si Diego, may halong awa at tagumpay sa kanyang mga mata. I told you, Teodora, ako lang ang makakapagligtas sa'yo. Mommy, let her stay. Kailangan pa natin ang pirma niya, di ba? Pinasingkit ni Amalia ang kanyang mga mata. Fine, pero babalik ka sa kusina. At sa pagkakataong ito, wala ng sahod, wala ng pahinga hanggat hindi natapos ang mga utang namin. At Soledad will stay here to monitor you 24/7. Opo ma, kahit ano gagawin ko, bulong ni Teodora habang nakayuko. Sa ilalim ng kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talim. Nang gabing iyon, muling pumasok si Teodora sa kusina. Hawak ang mabigat na sandok, hinarap niya ang malaking kaldero. Golden moment, dahan-dahang idiniit ni Teodora ang kanyang daliri sa gilid ng mainit na kalan. Naramdaman niya ang hapdi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya lumuha. Tinitigan niya ang apoy at na-realize na ang init na dati ay nagpapahirap sa kanya, ay siya na ring magluluto sa kapahamakan ng mga Montero. Hindi na siya nasasaktan dahil ang kanyang puso ay mas matigas na kaysa sa bakal ng kanyang kaldero. Madaling araw nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng lahat matapos ang isang gabi ng pagdiriwang nina Diego at Soledad
Dahan-dahang lumabas si Theodora sa kanyang silid. Hawak niya ang isang maliit na USB drive na ibinigay ni Attorney Lucas. Tahimik siyang naglakad patungo sa library. Ang bawat kaluskos ng sahig ay tila isang babala. Pagpasok sa loob, ang amoy ng tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa portrait ni Amalia sa dingding kung saan nakatago ang vault. Ginamit niya ang teknik na itinuro ni Lucas, isang maliit na device na kayang basahin ang init ng mga pindutan sa keypad. 1, 4, 7, 9. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng vault ay tila isang malakas na tambol sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng vault. Sa loob nakita niya ang isang asul na folder, ang orihinal na dokumento ng Clause 13 at ang bote ng mga tabletas na may label na vitamins, ngunit alam niyang lason. Mabilis niyang kinuha ang mga ito at isinaksak ang USB sa computer ni Amalia para kopyahin ang huling batch ng bank transfers. 70%, 75%, 78%. Biglang bumukas ang ilaw sa library. Anong ginagawa mo rito, Theodora? Nanigas ang buong katawan ni Theodora. Sa pintuan nakatayo si Diego. Hindi siya lasing. Ang kanyang mga mata ay matalas at may hawak siyang baril. Akala mo ba talaga ganoon kadaling lokohin ang asawa mo? Sabi ni Diego habang dahan-dahang lumalapit. I knew you were lying the moment you knelt down. Hindi marunong lumuhod ang isang bareto para sa wala. Akala mo ba, Theodora, sa isang dula-dulaan ay maloloko mo ang lalaking nakasama mo sa loob ng maraming taon? Masyado kang naging kampante dahil akala mo ay ikaw lang ang marunong maglaro. Ang boses ni Diego ay puno ng puot, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatutok ang dulo ng baril sa pagitan ng mga mata ni Theodora. Sa loob ng library, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang liwanag mula sa lamp sa mesa ay gumuguhit ng mahabang anino sa mukha ni Diego na nagbumukhang isang estranghero sa paningin ni Theodora. Dahan-dahang itinaas ni Theodora ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa asawa. Diego, ibaba mo yan. Hindi ka mamamatay tao. Alam nating dalawa na wala kang lakas ng loob na gawin yan. Huwag mo akong hamunin. Hiyaw ni Diego, ang tunog ng kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ibigay mo sa akin ang USB na yan. Ngayon din, hinawakan ni Theodora ng mahigpit ang USB drive sa loob ng kanyang palad. Anong meron sa folder na hawak mo, Diego? Bakit may tatak iyan ng Barreto Global? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Diego. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Ito ang regalo ko sa iyo, Theodora. Isang kontrata kung saan ibinebenta na ng mga Montero ang lahat ng utang namin sa isang dayuhang korporasyon. At alam mo ba kung sino ang guarantor? Ikaw. Gamit ang lahat ng shares na ibinigay sa iyo ng papa mo kahapon. Nanlamig ang buong pagkatao ni Theodora. Paano mo nakuha ang impormasyong iyan? Dahil ang sekretarya ng papa mo ay matagal nang nasa ilalim ng bulsa ni Mommy. Sagot ni Diego habang dahan-dahang lumalapit. Akala niyo ba ay ganoon kadaling makapasok sa buhay namin at lumabas ng walang sugat? You are a Barreto, yes. But here in this house, you are nothing but a signature. Bumukas ang pinto ng library ng marahas. Pumasok si Soledad, suot ang isang mamahaling seda na nightgown. Ang kanyang buhok ay maayos na tila hindi pa siya natutulog. Hawak niya ang kanyang telepono at may isang malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Tama na ang drama, Diego. Ibigay mo na sa akin ang USB na kinuha ng mahal mong asawa, sabi ni Soledad habang inuagaw ang pansin ni Theodora. At ikaw, Theodora, huwag ka nang umasa na darating ang papa mo para iligtas ka. Ang sasakyan niya, kasalukuyan itong hinahabol ng mga tauhan namin sa labas ng lungsod. Hayop kayo! Bulong ni Theodora, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Oh, we are more than that, honey, sagot ni Soledad. Lumapit siya kay Theodora at marahas na kinuha ang USB drive mula sa kanyang kamay. Tonight is the grand gala. Ipakikilala namin sa lahat na ang Barreto Global at Montero Group ay iisa na. At ikaw ang magsisilbing trophy namin sa entablado. Nakangiti maayos at handang aminin sa lahat na ang Clause 13 ay isang voluntaryong sakripisyo mo para sa pag-ibig. Hinding-hindi ko gagawin yan, hamon ni Theodora. Gagawin mo tan, sabat ni Doña Amalia na biglang lumitaw sa pintuan, may hawak na isang maliit na injection. Dahil kung hindi ang matandang Rosa na itinuturing mong ina,
ay hinding-hindi na magigising bukas. Isang tawag ko lang, Theodora. Isang tawag ko lang. Naramdaman ni Theodora ang pagguho ng kanyang huling depensa. Ang takot para kay Nanay Rosa ay mas matindi pa sa takot para sa sarili niyang buhay. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Good. Now prepare her, utos ni Amalia sa mga katulong na nagsimulang pumasok sa silid. Gawing siyang pinakamagandang biktima na makikita ng buong Manila tonight. Habang pilit na pinatitayo si Theodora ng mga katulong na hagip ng kanyang mata, ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa folder ni Diego. Ito ay isang resibo ng hotel. Hindi ito para kay Diego at Soledad. Ito ay para kay Soledad at sa isang lalaking ang pangalan ay pamilyar kay Theodora, ang Chief Legal Counsel ng Barreto Global. Doon niya na-realize na ang pagkakanulo ay hindi lang laban sa kanya kundi laban din kay Diego. Pilit na binihisan si Theodora ng isang pulang gown na tila kulay ng dugo. Ang kanyang mukha ay nilagyan ng makapal na makeup para itago ang pamamaga ng kanyang mga mata. Habang nakatingin sa salamin, hindi niya nakita ang sarili niya. Nakita niya ang isang sundalong sugatan na inihahanda para sa huling labanan. Inakay siya ni Diego at Soledad palabas ng mansyon patungo sa naghihintay na limousine. Ang paligid ay puno ng mga gwardya, tila isang prosesyon patungo sa bitayan. Sino ang lalaking kasama ni Soledad sa resibo ng hotel at bakit siya nakikipagsabwatan sa kaaway ng pamilya Barreto? Mayroon pa bang mas malalim na traidor sa loob ng kampo ni Don Alejandro? Habang nasa loob ng sasakyan, bumulong si Soledad sa tenga ni Theodora. By the way, Theodora, ang laso na ibinibigay ni Amalia sa'yo, hindi lang iyon para sa obulasyon. It's a slow-acting toxin that targets the heart. Tonight after your speech, everyone will see a tragic ending, ang pagkamatay ng isang Barreto dahil sa heart failure dulot ng sobrang stress. Ang malamig na titig ni Theodora sa kanyang sariling refleksyon sa bintana ng limousine, habang ang kanyang puso ay tila bumibilis ang tibok, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa isang huling planong binuo niya sa loob ng library. Ang pulang gown na ito ay hindi simbolo ng karangyaan, kundi isang duguang kumot na ibabalot sa aking bangkay mamaya. Bawat tahi ng sutla ay tila mga huling habilin ng isang babaeng pinatay sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang tugtog ng violin ay nagbibigay ng isang mapayapang atmosfera, isang napakalaking insulto sa bagyong nagaganap sa loob ng dibdib ni Theodora. Nakatayo siya sa gitna ni Diego at Doña Amalia, habang si Soledad ay nasa likuran nila, tila isang aninong laging nakabantay. Ang bawat bati ng mga panauhin ay tinitugon ni Theodora ng isang pilit na ngiti, isang balat kayo na itinuro sa kanya ng maraming taon ng pagtitiis. Smile, Theodora. Huwag mong ipahiya ang pamilya. Isang pagkakamali mo lang, alam mo kung anong mangyayari kay Nanay Rosa. Bulong ni Doña Amalia, ang boses ay matamis para sa mga nakakakita, ngunit kasing pait ng apto para kay Theodora. Naramdaman ni Theodora ang isang kakaibang panginginig sa kanyang kaliwang braso. Ang kanyang puso ay tumitibok sa isang hindi regular na ritmo, ang lason. Nagsisimula na itong gumapang sa kanyang mga ugat. Ang bawat paghinga niya ay tila nagiging mas mabigat at ang paligid ay unti-unting nagiging malabo. Are you okay, baby? You're sweating, patungad ka. Tanong ni Diego, may bahid ng tunay na takot sa kanyang mga mata. Marahil ay hindi niya alam ang tungkol sa lason ni Amalia, o marahil ay natatakot lang siyang mamatay ang kanyang golden bridge bago pa matapos ang gabi. Ayos lang ako, Diego. Just the heat, pagsisinungaling ni Theodora. Eksaktong sa sandaling iyon, nakita ni Theodora ang isang pamilyar na figura na papasok sa ballroom. Si Attorney Valdez, ang Chief Legal Counsel ng Barreto Global. Ang lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanyang ama, ngunit ngayon ay nakikipagpalitan ng makahulugang tingin kay Soledad. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabubuo na sa isipan ni Theodora. Ang pagkakanulo ay hindi lamang sa pagitan ng mga pamilya, kundi isang malalim na uod na kumakain sa pundasyon ng mga Barreto. Golden moment. Habang papunta sila sa kanilang mesa, isang batang waitress ang aksidenteng nakabunggo kay Theodora dahilan upang matapon ang kaunting wine sa kanyang gown. Agad na sumiklab ang galit ni Doña Amalia at akmang sasampalin ng bata, ngunit mabilis na hinawakan ni Theodora ang kamay ng matanda. Hayaan mo na siya, ma.
It's just a dress, mahinahong sabi ni Theodora. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bag at ibinigay sa nanginginig na bata sabay bulong ng, "Umalis ka na rito, mag-ingat ka." Sa gitna ng sarili niyang kamatayan, nahanap pa rin ni Theodora ang lakas na protektahan ng iba-isang katangiang hinding-hindi mauunawaan ng mga linta sa paligid niya. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong hall hudyat ng pagsisimula ng programa. Tonight we witness a historic union. The Montero Group and Barreto Global Holdings will officially sign the merger agreement led by our guest of honor, Mrs. Theodora Barreto Montero. Ang tunog ng palakpakan ay tila mga kulog na nagbabadya ng parating na delubyo. Inakay si Theodora patungo sa entablado. Sa itaas ng podium nakalatag ang mga dokumento ng Clause 13, ang bitag na selyado na ng kanyang kamatayan. Lumapit si Soledad at iniabot ang gintong panulat kay Theodora. Ang kanyang mga mata ay nanunukso, tila sinasabing, "This is the end of you." Pirma na Theodora Pita. Bulong ni Soledad sa tabi ng kanyang tenga. "Do it for Nanay Rosa. Do it for your legacy." Nanginginig ang kamay ni Theodora habang hinahawakan ang panulat. Ang sakit sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Ang paningin niya ay nagdidilim at ang bawat mukha ng mga tao sa ibaba ay nagmumukhang mga bungo na naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa gilid ng kanyang mata nakita niya ang isang maliit na pulang ilaw mula sa dulo ng ballroom. Isang senyas. Ang senyas na hinihintay niya mula kay Attorney Lucas at sa kanyang ama. Tumingin si Theodora sa mikropono, pagkatapos ay sa dokumento. Sa halip na lumagda ibinaba niya ang panulat. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng metal sa kahoy ang narinig sa buong hall. Bago ko pirmahan ang dokumentong ito, ang boses ni Theodora ay mahina sa simula, ngunit unti-unting lumakas at tumalim. Nais ko munang magpasalamat sa aking biyenan Doña Amalia sa vitamins na ibinibigay niya sa akin gabi-gabi. Dahil doon sa wakas, ay nalaman ko ang tunay na lasa ng kamatayan. Ang buong ballroom ay biglang nagmula sa isang nakakabinging katahimikan. Ang mukha ni Doña Amalia ay nawalan ng kulay. Si Diego ay napatayo ng hindi oras at si Soledad ay akmang aagawin ang mikropono. At kay Soledad, pagpapatuloy ni Theodora habang pilit na tumatayo ng tuwid, kahit parang bumibigay na ang kanyang puso. "Ang regalong ibinigay mo kay Diego, ang batang nasa sinapupunan mo. Bakit hindi natin tanungin si Attorney Valdez kung sino ang tunay na ama? Sino ang pulang ilaw na nagbigay ng senyas kay Theodora? At mayroon bang sapat na lakas ang kanyang katawan para makalabas ng buhay sa ballroom bago tuluyang huminto ang kanyang puso?" Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga pulis at mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang pumasok kasunod ang isang wheelchair kung saan nakaupo si Don Alejandro. Ngunit bago pa makalapit ang sinuman sa entablado si Theodora, ay dahan-dahang napaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga labi ay nagmumukhang asul. At sa harap ng daan-daang saksi, siya ay bumagsak sa sahig. Habang bumubulong ng papa, huli na ba ang lahat? Ang tunog ng pagtakbo ni Diego patungo sa entablado at ang sigaw ni Don Alejandro na umaling-awngaw sa tahimik na ballroom kasing hapdi ng huling tibok ng puso ni Theodora. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patak ng dugo na nauubos sa aking pagkatao. Sa gitna ng nagniningning, na entablado nakahiga ang pulang anyo ni Theodora. Ang kanyang gown na kulay dugo ay tila naging isang tunay na lawan ng dusa sa paningin ng mga tao. Ang kanyang mga labi ay wala ng kulay at ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat, ngunit walang nakikita kundi ang malabong liwanag ng mga chandelier na unti-unting naglalaho. "Theodora anak," ang hiyaw ni Don Alejandro ay bumasag sa pagkakaestatwa ng lahat. Sa kabila ng kanyang wheelchair, pilit siyang tumayo ang kanyang mga tuhod. Ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak ng buhay. Inalalayan siya ng mga tauhan ng NBI habang mabilis silang lumalapit sa podium. Sa kabilang panig ng ballroom ang kaguluhan ay nagsimulang sumiklab. Sinubukan ni Doña Amalia na tumalikod at tumakas patungo sa exit, ngunit hinarangan siya ng mga armadong opisyal. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang hatol na umaling-awngaw sa buong hall. "Hindi niyo ako pwedeng hawakan.
Wala kayong ebidensya. Gawa-gawa lang ng baliw na babaeng iyan ang lahat. Hiyaw ni Amalia ang kanyang marangyang alahas, ay kumakalansing sa bawat pagpiglas niya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig, isang malinaw na tanda ng pagkatalo. Si Diego naman ay nakaluhod sa tabi ni Teodora, ang kanyang mga kamay ay puno ng pawis habang sinusubukang gisingin ang asawa. Baby, please, wake up. Wake up, I'm sorry, hindi ko alam ang tungkol sa lason. I promise ililigtas kita. Huwag mo siyang hawakan, isang malakas na tulak ang ginawa ni Don Alejandro kay Diego. Wala kang karapatang hawakan ng anak ko matapos niyo siyang gawing alay sa inyong kasakiman. Dali-daling lumapit ang mga medical responders na kasama ng grupo ni Don Alejandro. Ang tunog ng pagbukas ng kanilang emergency kit at ang mabilis na pag-asikaso kay Teodora ay nagbigay ng isang nakakatakot na tensyon sa paligid. Ang kanyang tibok ng puso ay masyadong mababa. We need to intubate her now. Sigaw ng isang nurse. Habang isinasagawa ang emergency procedures sa entablado, si Soledad ay tila isang asang nabulunan sa sariling lason. Nakatayo siya sa tabi ni Attorney Valdez, ang kanilang mga mukha ay parehong namumutla. Nakita ni Soledad ang mga tauhan ng NBI na hawak ang mga folder na naglalaman ng mga transaksyon sa offshore accounts na matagal na nilang itinatago. Attorney Valdez, do something ha. Bulong ni Soledad, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit bago pa makasagot ang abogado, lumapit si Attorney Lucas sa kanila. Huwag na kayong mag-abala, Valdez. Ang bawat email at recording ng pag-uusap niyo ni Soledad tungkol sa pag-takeover sa Barreto Global ay nasa kamay na namin. You're not just losing your license, you're going to rot in jail. Sa kabila ng ingay at kaguluhan, dahan-dahang hinawakan ni Don Alejandro ang malamig na kamay ni Teodora. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tenga ng anak at bumulong, Teodora, lumaban ka. Huwag mo akong iwan uli. Handa na ang lahat ng hustisya para sa'yo, kailangan mo na lang gumising para makita ito. Isang patak ng luha mula sa matanda ang bumagsak sa pisngi ni Teodora na tila isang huling hiling sa langit na huwag muna itong kunin. Ipinasok na si Teodora sa stretcher at mabilis na isinakay sa ambulansya na naghihintay sa labas. Ang tunog ng sirena na papaalis ay tila isang malungkot na awit na nag-iwan ng bakas ng kaba sa puso ng bawat nakasaksi. Samantala sa loob ng ballroom, nagsimula na ang pag-aresto. Pinanood ni Doña Amalia na selyuhan ang kanyang mga gamit. Ang kanyang reputation, ang kanyang yaman, at ang kanyang pangalan ay gumuho sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Si Diego ay dinala rin ng mga pulis, nakatungo ang ulo, ang bawat hakbang niya ay puno ng pagsisisi na huli na para itama. Ngunit si Soledad sa gitna ng kanyang pagkakaaresto ay tumingin ng matalim kay Nanay Rosa, nakakapasok lang sa hall. Akala niyo ba tapos na ko? Sigaw ni Soledad habang hinihila siya ng mga pulis. May isang bagay pa kayong hindi alam. Isang bagay na hindi kayang ayusin ng pera ni Alejandro Barreto. Oh, ano ang huling alas na sinasabi ni Soledad? At may kinalaman ba ito sa tunay na dahilan kung bakit pumanaw ang ina ni Teodora? Maraming taon na ang nakalilipas. Pagdating sa ospital, habang nasa loob ng emergency room si Teodora, biglang tumunog ang mahabang beep mula sa cardiac monitor. Ang tuwid na linya sa screen ay nagpahiwatig ng isang katotohanang ayaw tanggapin ng sinuman. Ang mga doktor ay nagsimulang gumamit ng defibrillator. Clear ang sigaw na umalingaw-ngaw sa pasilyo, kasunod ng katahimikang tila huminto ang mundo. Ang tunog ng pagbagsak ni Don Alejandro sa sahig ng ospital nang makita niya ang pagtakbo ng mga nurse patungo sa kwarto ni Teodora, kasing bigat ng bawat segundong nawawala sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat guhit sa monitor ay tila isang hatol ng tadhana, isang tuwid na linya na naghihiwalay sa aking kasalukuyan at sa aking walang hanggang katahimikan. Sa loob ng silid kung saan naglalaban ang buhay at kamatayan ng hangin ay tila naging yelo. Ang mga doktor ay mabilis na kumikilos, ang kanilang mga mukha ay puno ng konsentrasyon habang ginagamit ang mga aparato upang muling ibalik ang pintig ng puso ni Teodora. Sa bawat pag-angat ng kanyang katawan mula sa kama dahil sa puwersa ng kuryente, tila ba sinusubukan niyang kumawala sa mga kadenang bakal na humihila sa kanya pababa. Sa labas ng pinto, nakaluhod si Don Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay isang panalangin. Huwag muna, Panginoon. Huwag muna ang anak ko. Bulong niya sa gitna ng mga hikbi
na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang minuto, na tila tumagal ng isang dekada isang mahina, ngunit regular na tunog ang muling narinig mula sa cardiac monitor. Ang tuwid na linya ay muling naging mga burol at lambak ang simbolo ng buhay na pilit na kumakapit. Stable na siya pero nasa critical pa ring kondisyon, pahayag ng doktor habang lumalabas ng silid. The toxin caused severe myocarditis. Ang susunod na 48 oras ang magdidikta kung magigising pa siya. Habang si Theodora ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng isang malamig at madilim na interrogation room ng NBI, nagaganap ang isang mas matinding giyera. Nakatayo si Don Alejandro sa harap ng salaming hindi nakikita ang nasa loob. Sa kabila nito nakaupo si Doña Amalia. Wala na ang kanyang marangyang gown, suot na niya ang isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling matigas at puno ng kapalaluan. Wala kayong mapapatunayan, matigas na sabi ni Amalia sa mga investigador. Ang Clause 13 ay pinirmahan niya ng kusa. At ang lason, baka naman uminom siya ng kung ano-ano dahil sa depresyon. Alam nating lahat na unstable ang batang iyan. Golden moment. Pumasok si Don Alejandro sa silid. Ang tunog ng kanyang wheelchair sa semento ay tila isang babala. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya si Amalia sa mga mata, ang babaeng naging dahilan ng paghihirap ng kanyang anak sa loob ng 10 taon. Kinuha ni Don Alejandro ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa mesa. Ito ang vitamins na ibinibigay mo sa kanya, Amalia. Ang boses ni Alejandro ay mababa ngunit may bigat ng isang dambuhalang bato. Nahanap ito ng mga tauhan ko sa ilalim ng sahig ng iyong library. Alam mo ba kung anong nahanap ng laboratorio sa loob nito? Hindi lang ito pampabaog. May mga trace ito ng arsenic na dahan-dahang kinakain ang kanyang puso. You didn't just want her inheritance. You wanted her dead so you could control the Barreto estate through Diego. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Amalia. At sino ang maniniwala sa'yo? Isang matandang malapit na ring mamatay, Diego, will stand by me. He is my son. Your son is currently in the other room, Amalia, sabi ni Don Alejandro, habang inilalabas ang isang transcript. Inamin na niya ang lahat. Inamin niya na alam niyang nilalagyan mo ng kung ano-ano ang pagkain ni Theodora, kahit na hindi niya alam na lason iyon. He chose his mother over his wife, and now he's paying the price. Sa kabilang silid si Diego ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa bakal na mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hagulgol. I'm sorry, Hal. I'm so sorry. Paulit-ulit niyang bulong, ngunit ang kanyang pagsisisi ay tila mga tuyot na dahon na tinangay na ng hangin. Samantala sa isang hiwalay na interrogation cell, si Soledad ay nakaupo ng tuwid. Hindi siya umiiyak, hindi siya natatakot. Tumingin siya kay Attorney Lucas nang may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Akala niyo ba ay nakuha niyo na ang lahat ng ebidensya? Tanong ni Soledad, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang mga offshore accounts, panimula pa lang iyon. May isang dokumento sa mansyon na hindi niyo nahanap. Isang dokumento na magpapatunay na ang pagkamatay ng asawa ni Alejandro Barreto, ang ina ni Theodora, ay hindi isang aksidente sa kalsada. Nanigas si Attorney Lucas. Anong sinasabi mo? Tanungin niyo si Amalia. Nakangiting sagot ni Soledad. Tanungin niyo siya kung bakit kailangang mamatay ang kaisa-isang babaeng nakakaalam ng nakaraan ng mga Montero bago pa sila naging alta sosyedad. Tanungin niyo siya kung sino ang nagbayad sa driver ng truck 10 taon na ang nakalilipas. Ang revelasyong ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng investigasyon. Ang kaso ng fraud at attempted murder ay biglang naging isang kaso ng cold-blooded murder mula sa nakaraan. Sino ang driver na tinutukoy ni Soledad at nasaan na siya ngayon? Mayroon bang kinalaman ang yumaong ina ni Theodora sa yaman na pilit na kinukuha ng mga Montero? Habang tinatanong ni Don Alejandro si Amalia tungkol sa kanyang asawa, isang nurse, ang tumakbo papasok sa interrogation room, hingal na hingal. Don Alejandro, si Ma'am Theodora po, nagising na siya. Pero ayaw niyang makita ang kahit sino. At mayroon siyang hawak na kutsilyo, binabantaang sasaktan ang sarili niya kung hindi niyo palalayain si Diego. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng wheelchair ni Don Alejandro patungo sa exit habang ang huling halakhak ni Amalia ay umalingaw sa pasilyo ng NB ay kasing hapdi ng katotohanang
Baka tuluyan na ngang nasira ang isipan ni Theodora dahil sa lason. Bitawan niyo ako. Kung hindi niyo ibabalik sa akin si Diego, tatapusin ko ang buhay ko rito mismo sa harap ninyo. Ang boses ni Theodora ay matinis, puno ng desperasyon, na tila isang hayop na nasugatan at wala na sa sariling katinuan. Nakatayo siya sa dulo ng kanyang kama sa ospital, ang puting gown ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang maliit na kutsilyo na ginagamit sa pagbalat ng prutas. Ang dulo nito ay nakatutok sa sarili niyang pulso. Pagpasok ni Don Alejandro, halos tumigil ang mundo niya. Ang kanyang wheelchair ay mabilis na itinulak ni Attorney Lucas, ngunit huminto sila sa may pintuan dahil sa takot na baka tuluyang ituloy ni Theodora ang banta nito. Anak, Theodora, please, ibaba mo ang kutsilyong yan. Pakiusap ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng luha. Nandito na si Papa, ligtas ka na. Hindi ka na nila masasaktan. Ligtas. Paano ako magiging ligtas kung wala si Diego? Hiyaw ni Theodora, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at tila walang nakikilala. Siya lang ang nagmahal sa akin. Kinuha niyo siya. Pinakulong niyo ang asawa ko. Sa kabilang bahagi ng silid, si Nanay Rosa ay nakatakip ang kamay sa kanyang bibig, hindi makapaniwala na ang lason ni Amalia ay nagawa ng sirain ang isipan ng kanyang alaga. Ang bawat tibok ng monitor sa likuran ni Theodora ay mabilis isang paalala na ang kanyang puso ay nasa ilalim pa rin ng matinding stress. Sige, ibibigay namin si Diego. Mabilis na sabi ni Attorney Lucas, sumenyas siya sa mga pulis sa labas. Dadalhin namin siya rito, pero mangako ka, Theodora, ibababa mo ang kutsilyo. Ilang minuto ang lumipas na puno ng nakabibinging katahimikan. Nang pumasok si Diego na may mga posas pa rin at escort ng 2 pulis, tila lumiwanag ang mukha ni Theodora. Agad siyang lumapit sa asawa, binitawan ang kutsilyo na tumunog ng malakas sa sahig at niyakap si Diego ng mahigpit. Diego and baby, ililigtas kita. Sasabihin ko sa kanila na wala kang alam to, bulong ni Theodora habang nakasubsob sa balikat ng asawa. Napangiti si Diego, isang ngiti ng tagumpay at ginhawa. Tumingin siya kay Don Alejandro nang may mapanuyang tingin, tila sinasabing, kahit anong gawin niyo sa akin pa rin siya babalik. I knew it, baby. I love you so much. Sagot ni Diego habang pilit na niyayakap ang asawa kahit na may posas ang kanyang mga kamay. Golden moment, habang nakayakap si Theodora kay Diego, dahan-dahang lumapit ang kanyang labi sa tenga ng asawa. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay mukhang baliw, ay biglang naging malamig at kasing talim ng yelo. Sa isang napakailap na sandali, hindi ang boses ng isang biktima ang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang boses ng isang mambibitay. Nasaan ang driver, Diego? Bulong ni Theodora, ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang taong pumatay sa nanay ko, or sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay sa kwartong ito. Pinapanood tayo ni Papa at ang bawat salitang sasabihin mo ay itatala ng recorder na nasa ilalim ng gown ko. Nanigas ang buong katawan ni Diego. Ang init ng yakap ni Theodora ay biglang naging kasing lamig ng isang libingan. Na-realize niya na ang lahat ng drama, ang pagbabanta ng pagpapakamatay at ang paghingi ng kanyang paglaya ay isang napakalaking palabas lamang, isang bitag na mas matalino kaysa sa anumang plano ni Doña Amalia. Theodora, what are you talking about? Nautal na tanong ni Diego, pilit na kumakawala sa yakap, ngunit mas hinigpitan pa ito ni Theodora. The driver, Diego. Soledad already confessed. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya at baka bawasan ko ang sentensya mo. Patuloy ni Theodora habang dahan-dahang humihiwalay sa yakap, muling ibinabalik ang kanyang baliw na maskara para sa mga nakakakita sa palayo. Hindi ko alam, si Mommy lang ang nakakaalam. Bulong ni Diego, ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng tunay na takot. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Lucas, may hawak na tablet. Ma'am Theodora, Don Alejandro, meron kaming nahanap. Ang driver na sinasabi ni Soledad, nakita na namin ang kanyang lokasyon. Pero may problema. Anong problema, En? Tanong ni Don Alejandro. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng proteksyon ng isang tao na hindi namin inaasahan. Sagot ni Lucas habang ipinapakita ang isang larawan sa screen. Ang lalaki sa larawan ay nakatayo sa harap ng isang luma at abandonadong bodega. Sa tabi niya ay isang babaeng pamilyar kay Theodora
Si Nanay Rosa. Bakit kasama ni Nanay Rosa ang driver na pumatay sa ina ni Teodora? Si Nanay Rosa ba ay isang kakampi o isa ring traidor na matagal nang nagmamasid sa dilim? Hinarap ni Teodora si Nanay Rosa sa loob ng silid. Nanay, bakit ikaw ang kasama ni? Bago pa makasagot si Nanay Rosa, isang malakas na tunog ng sirena mula sa labas ng ospital ang narinig kasunod ng pagpasok ng mga tauhan ng NBI na may dalang masamang balita. Don Alejandro si Doña Amalia, nakatakas siya sa custody habang inililipat siya sa kulungan. At may iniwan siyang mensahe para kay Teodora. Ang tunog ng pagkabali ng isang lapis sa kamay ni Teodora kasing hapdi ng huling mensahe ni Amalia na nakasulat sa isang piraso ng papel na puno ng dugo. Ubos na ang oras mo, Teodora. Kung babagsak ako sa impyerno, sisiguraduhin kong ikaw ang gagamitin kong tuntungan. Ang mga salitang ito na nakasulat sa isang piraso ng papel na may bahid ng pulang tinta ay tila isang sumpa na hawak ni Teodora sa loob ng sasakyan. Habang mabilis na binabaybay ng grupo ni Don Alejandro ang daan patungo sa lokasyon ni Nanay Rosa, ang bawat kanto ng kalsada ay tila nagiging mas madilim. Sa loob ng isang abandonadong bodega, sa gilid ng pantalan ang amoy ng kalawang at dagat ay humahalo sa amoy ng takot. Doon nakatali sa isang silya ang isang lalaking may katandaan na si Mang Cardo, ang dating driver ng mga Montero. Sa harap niya ay nakatayo si Nanay Rosa, hawak ang isang lumang baril, ang kanyang muka ay puno ng pait na itinago niya sa loob ng 10 taon. Nanay Rosa, ang hiyaw ni Teodora, nang makapasok sila sa bodega kasama ang mga tauhan ng NBI. Mabilis na ibinaba ni Nanay Rosa ang baril at napaluhod sa sahig habang humahagulgol. Patawarin mo ako, Teodora, Don Alejandro. 10 taon kong itinago ang taong ito. Hindi ko siya pinatay dahil gusto kong siya ang maging saksi sa oras na maging sapat na ang lakas mo para lumaban. Nalaman ni Teodora ang buong katotohanan. Si Nanay Rosa ay hindi traidor. Siya ang naging tagapangalaga ng kaisa-isang ebidensya. Si Mang Cardo ang inutusan ni Doña Amalia na banggain ang sasakyan ng ina ni Teodora dahil nalaman nito ang tungkol sa mga peking papeles na ginamit ng mga Montero para nakawin ang puhunan ng mga Barreto noon. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang anino ang gumalaw mula sa itaas ng mga container. Napakagandang reunion, tay! Ang boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa bodega. Nakatayo siya sa metal na walkway, may hawak na lighter at nakatingin sa mga bariles ng gasolina sa paligid. Akala niyo ba ay ganun kadaling tapusin ang isang Montero? Kasama niya si Soledad na ngayon ay mukhang gusot-gusot na rin at puno ng takot. Ngunit si Soledad ay may hawak na bag na puno ng alahas at pera. Amalia, let's go, iwanan mo na sila. Sigaw ni Soledad. No, hiyaw ni Amalia, dito mamamatay ang lahat ng ebidensya. Golden moment, dahan-dahang lumakad si Teodora patungo sa gitna sa ilalim mismo ng kinaroroonan ni Amalia. Hindi siya natatakot sa apoy. Tinitigan niya ang kanyang biyenan nang may lalim ng emosyon na hindi galit kundi awa. Tingnan mo ang sarili mo. Ang boses ni Teodora ay mahinahon kasing lamig ng simoy ng dagat. Nasaan ang korona mo? Nasaan ang mga taong sumasamba sa'yo? Wala na ma. Ang tanging kasama mo ngayon ay ang babaeng nagnanakaw din sa'yo. Lumingon si Amalia kay Soledad. Nakita niya ang tangkang pagtakas ng babae dala ang lahat ng natitira nilang yaman. Sa isang iglap na-realize ni Amalia na ang lahat ng kanyang katapatan ay naging hangin. Soledad, sigaw ni Amalia, ngunit bago pa niya maihagis ang lighter, mabilis na kumilos ang mga sniper ng NBI. Isang tama sa balikat ang nagpabagsak kay Amalia at ang lighter ay nahulog, ngunit hindi sa gasolina, kundi sa isang basang-basahan. Mabilis na sinugod ng mga pulis ang 2 babae. Ang bawat hakbang ni Amalia habang hinihila siya pababa ng hagdan ay puno ng pagmumura habang si Soledad naman ay umiiyak at isinisigaw na, si Amalia ang may utos ng lahat. Wala akong kinalaman. Sa kabilang panig si Diego ay dinala rin doon para kumpirmahin ang lokasyon. Nang makita ni Diego si Teodora na nakatayo sa tabi ng kanyang ama, pilit siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Teodora, baby, please tell them I didn't know about the murder. Patawarin mo ako. I love you, baby. Hikbi ni Diego habang nakaluhod sa paanan ni Teodora. Tiningnan ni Teodora ang lalaking minahal niya
ng higit sa sarili niya. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malungkot na pagtanggap sa katotohanan. Diego, sabit kam tata ahatago. Sabi ni Theodora habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang singsing sa kasal at inilalagay ito sa palad ng lalaki. Hindi ka mamamatay tao, pero ikaw ang nagbukas ng pinto para pasukin ako ng mga halimaw. Ang pag-ibig mo ay isang bilangguan at ngayong araw malaya na ako. Patawad, pero ang baby na kilala mo ay matagal nang namatay sa kusina ng mansyon mo. Isinakay na ang mga Montero sa mga sasakyan ng pulis. Habang papaalis ang mga ito, nakita ni Theodora ang dambuhalang gate ng mansyong Montero na selyado na ng gobyerno. Ang malaking letrang M sa tarangkahan ay dahan-dahang natatakpan ng dilaw na tape ng pulisya. Ang toreng bakal ng mga Montero ay tuluyan ng gumuho. Hindi na kailanman magiging pareho ang aking mga kamay dati, ay puno ng paso at dumi mula sa kusina ng mga traidor. Ngunit ngayon, ito ay naging sandigan ng mga babaeng nawalan na ng boses. 6 na buwan matapos ang malagim na gabi sa bodega, ang simoy ng dagat sa Batangas ay nagdadala ng bagong pag-asa. Nakatayo si Theodora sa harap ng isang puting gusali na may malaking karatula, The Lighthouse Foundation. Ito ang bunga ng kanyang pakikipaglaban, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng financial abuse at gaslighting, mga sugat na hindi nakikita ng mata ngunit pumapatay sa kaluluwa. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting lino na dress, ang kanyang buhok ay malayang hinahalikan ng hangin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, tanging ang ningning ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Ma'am Theodora, handa na po ang lahat para sa unang seminar. Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng kagalakan. Suot na nito ang uniforme ng foundation, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang head of operations. Pumasok si Theodora sa loob ng bulwagan. Nakita niya ang mahigit 30 kababaihan, mga asawang natakot lumaban, mga anak na naging biktima ng utang na loob. Nang makita nila si Theodora, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag. Sa kanila si Theodora ay hindi lang isang bareto. Siya ang buhay na patunay na pwedeng bumangon mula sa abo. Golden moment. Isang matandang babae ang lumapit kay Theodora at tahimik na hinawakan ang kanyang kamay. Walang salitang binigkas, tanging isang mahigpit na pisil at isang basang tingin ng pasasalamat. Dito na-realize ni Theodora na ang bawat patak ng lason na ipinakain sa kanya ni Amalia ay naging mitsa para sa apoy na ngayon ay nagbibigay liwanag sa iba. Ang sakit ay naging silbi. Habang naglalakad si Theodora patungo sa dalampasigan, kasama ang kanyang ama, dahan-dahang lumapit si Attorney Lucas. Ma'am, nakuha na namin ang huling ulat tungkol sa third accomplice. Bulong ni Lucas habang iniaabot ang isang tablet. Nanigas ang paningin ni Theodora. Ang lalaking kunsabo ni Soledad ay walang iba kundi si Mr. Henson, ang kaisa-isang business rival ni Don Alejandro na matagal nang naghihintay ng pagkakataong pabagsakin ang mga Barreto. Ginamit niya ang kasakiman ng mga Montero para pasukin ang loob ng pamilya. Ngunit ngayon, sa tulong ng mga ebidensyang nakuha ni Theodora, si Henson ay nahaharap na rin sa patong-patong na kaso. Papatapos na ba talaga? Tanong ni Theodora habang nakatingin sa papalubog na araw. Hinawakan ni Don Alejandro ang kamay ng anak. Ang laban sa korte ay tapos na, anak. Selyado na ang tadhana ni na Amalia, Diego at Soledad. Pero ang laban para sa iyong kapayapaan, ikaw lang ang makakapagtapos niyan. Tumalikod si Theodora sa dagat at tiningnan ang malayo. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman niya ang isang matinding kaba. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba. Ang pag-ibig na nagmula sa kasinungalingan ay parang bahay na nakatayo sa buhanginan. Gaano man ito kaganda, guguho at guguho ito sa oras na humampas ang alon ng katotohanan. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling marinig ang ingay ng mga sirena at ang mga sigaw sa loob ng bodega. Ngayon ang tanging naririnig ni Theodora ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ng Batangas at ang masayang tawanan ng mga bata sa loob ng bakuran ng The Lighthouse Foundation. Nakatayo si Theodora sa balkonahe ng kanyang opisina, suot ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng peklat at paltos ay makinis na ngayon at malayang nakahawak sa isang asul na sobre. Ito ang sobreng iniwan ng misteryosong sasakyan noon, isang huling liham mula sa kanyang ina na itinago ni Nanay Rosa sa loob ng maraming taon.
Sa loob ng liham na hanap ni Theodora ang tunay na kapayapaan. Hindi ito tungkol sa yaman o paghihigante. Isinulat ng kanyang ina na ang pinakamalaking proteksyon na maiiwan niya sa kanyang anak ay ang katotohanan. Nalaman ni Theodora na ang kanyang ina ay hindi lang basta biktima. Bago ito pumanaw, siniguro nitong ang lahat ng ebidensya laban sa mga Montero ay naka-encrypt at nakatago sa isang trust fund na tanging si Theodora lang ang makakakuha sa tamang panahon. Golden moment. Lumapit si Don Alejandro sa kanyang anak hindi na sa wheelchair, kundi gamit na ang isang baston. Dahan-dahan niyang inakay si Theodora sa harap ng portrait ng kanyang ina na nakasabit sa bulwagan. Maria, tingnan mo ang anak natin, bulong ng matanda habang may luha sa mga mata. Hindi lang niya nabawi ang ating pangalan, naging sandigan siya ng mga taong walang boses. Hinawakan ni Theodora ang kamay ng kanyang ama, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang sugatang puso. Wala nang sumbat, wala nang galit, tanging ang mainit na pagtanggap sa kasalukuyan. Kumusta na ang mga Montero balita mula kay Attorney Lucas na si Doña Amalia ay kasalukuyang nasa loob ng mental facility ng bilangguan, paulit-ulit na binabanggit ang mga nawawalang alahas at ang Clause 13 na naging sarili niyang rehas. Si Soledad naman ay napatunayang kunsabo sa maraming krimen at nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang batang kanyang ipinagmamalaki ay napatunayang isang malaking kasinungalingan lamang upang makakuha ng pera. At si Diego, isang buwan na ang nakalilipas nang padalhan siya ni Theodora ng isang huling sulat sa loob ng kulungan. Hindi ito sulat ng galit kundi sulat ng pagpapalaya. Sinabi ni Theodora na pinapatawad na niya ito, hindi dahil karapat-dapat si Diego sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat si Theodora sa katahimikan. Ayon sa mga gwardya, madalas na nakikitang nakatulala si Diego, hawak ang pilak na singsing na ibinalik ni Theodora, habang inaalala ang mga gabing mayroon pa siyang asawang tunay na nagmamahal sa kanya. Habang lumulubog ang araw, naglakad si Theodora patungo sa dalampasigan. Nakita niya si Nanay Rosa na masayang nakikipaglaro sa mga kababaihan ng foundation. Lumingon si Nanay Rosa at ngumiti sa kanya, isang ngiti na nagsasabing, tapos na ang dusa, anak. Tumigil si Theodora sa harap ng tubig. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang maamong kordero, hindi na niya nakikita ang biktima sa kusina. Ang nakikita niya ay isang babaeng matatag, isang bareto, na marunong magmahal nang walang kapalit ngunit marunong ding tumayo para sa sariling dangal. Ang lighthouse ay hindi lang isang gusali. Ito ang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Sa bawat babaeng lalapit sa kanya, ibibigay niya ang kaisa-isang bagay na hindi na ibigay sa kanya noon, ang paniniwala na sapat ka, na mahalaga ka. At ang iyong pirma ay hindi kailanman dapat maging isang tanikala. Papa, handa na po ako, sabi ni Theodora nang lumapit si Don Alejandro para sa hapunan. Handa para sa ano, anak? Tanong ng kanyang ama. Handa para sa bukas na walang anino ng kahapon, nakangiting sagot ni Theodora. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang malayo. Ang parola sa dulo ng pampang ay nagsimula ng umikot, nagbibigay ng liwanag sa madilim na dagat. Sa ilalim ng liwanag na iyon, alam ni Theodora na kahit gaano pa katindi ang bagyong dumating, hinding-hindi na siya muling maliligaw. Selyado na ang katotohanan. Malaya na ang kanyang kaluluwa. At sa wakas, ang kwento ni Theodora ay hindi na isang trahedya, kundi isang awit ng tagumpay at pag-ibig na tunay na naghihilom. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng parola, sa dulo ng pampang ramdam natin ang isang malalim na paghinga, ang paghinga ng isang pusong sa wakas ay malaya na mula sa mga tanikalang gawa sa kasinungalingan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa paglalaan ng inyong oras. Upang samahan ako sa mahabang paglalakbay na ito ni Theodora, mula sa madilim na kusina tungo sa liwanag ng katarungan, habang binubuo ko ang bawat salita, lalo na sa bahaging iyon, kung saan tumayo si Theodora sa labas ng mansyon, sa ilalim ng malakas na ulan, basang-basa, at walang sapin ang mga paa habang pinagtatabuyan ang sarili niyang pamilya. Tila nadurog din ang aking puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang binuo mula sa imahinasyon. Ito ay alay sa bawat babaeng nakaranas mabaon sa dusa at tila nawalan na ng boses sa loob ng sariling tahanan. Tandaan niyo sana ang aral na iniwan ng ating bida. Ang tinta ng iyong buhay ay hindi dapat gamitin ng ibang tao upang isulat ang iyong sariling kapahamakan. Ang iyong kapangyarihan ay parang isang parola
Gaano man kalakas ang bugso ng hangin at hampas ng alon ng pagkakanulo, may kakayahan kang magpaningning muli ng liwanag na gagabay sa iyong pag-uwi sa tunay mong halaga. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Theodora, kaya nyo rin bang bigyan ng kapatawaran ang isang taong tulad ni Diego para lamang sa inyong sariling katahimikan? O naniniwala ba kayo na sapat na ang karma na sinapit ng mga Montero? Gusto ko ring marinig. Saan nyo kaya pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay abala kayo sa pag-aasikaso sa inyong mga mahal sa buhay, nagluluto o baka naman ay nagpapahinga na matapos ang isang mahabang araw. Ibahagi nyo naman ang inyong mga salubin o kahit isang maikling kumusta sa comment section sa ibaba dahil dito palagi kaming handang makinig at yumakap sa inyong mga kwento. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang videong ito upang makarating ang mensahe ng pag-asa sa iba pa nating mga kapatid na nangangailangan ng lakas ng loob ngayon. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong pahina ng buhay nawa, ay manatili kayong matatag maganda at malaya sa bawat hakbang na inyong gagawin. Pagpalain kayong lahat. Pamagat ng kwento ang selyo ng katotohanan paalala. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.